Good morning guys. So ayun, for today's video guys, sasagot tayo ng mga Q&A or question and answer na mga ibinato sa ating tanong back in 2025. So inipon ko siya. So far, hindi naman siya ganun karami. Nandito siya sa cellphone ko. So 2, 4, 6, 7 questions lang to guys na mga itinanong ng mga subscribers natin, specifically yung mga loyal subscribers natin ay yung mga regular subscribers natin. At saka may mga nagtanong din guys yung mga bagong subscriber ng channel natin. So hindi ko na patatagalin guys, without further ado, tanungan na tayo. Unang tanong guys, ano ang ginagamit mong pang-edit? Laptop, desktop, or cellphone? So, ayun, good question. Back then, ang ginagamit kong pang-edit ay cellphone. So, kasi wala pa tayong laptop noong time na yun. So, ayun, ang gamit kong pang-edit is, again, cellphone. Itong hawak ko, Samsung Galaxy Note 9, yung pang-edit natin. So, the best siyang pang-edit ng mga videos, lalong-lalo na yung mga hindi ganun kataas na resolution. So, ang ganda ng ang ganda ng tawag doon, ng video quality niya pag inilagay mo dito sa cellphone. Ayun nga lang, napaka limit or hindi maibibigay sa iyo ng editing app lahat ng kailangan mo kung gagamit ka ng mobile or cellphone. So, ayun. Pang on the go natin to na pang edit, pang mabilisan. Kung meron kang i-shoot na video tapos gusto mo agad i-edit, dito guys sa cellphone. Yung gamit ko, again, Samsung Galaxy Note 9. Yan, ito yung pang edit natin on the go. So, today, ang gamit na natin na pang-edit is laptop na. Ayun. So wala tayong desktop, so meron na tayong laptop. So sa mga magtatanong kung anong laptop ang ginagamit natin is Apple MacBook Pro M1 na 2021. So ang memory niya is 64 gig na 512 SSD ang storage drive niya. So, ayun yung gamit natin guys. So, super bilis, walang hassle, walang lag, wala akong question dun sa laptop na yon kasi ang bilis niya mag-edit. So, kaya niyang mag-edit up to 8K video. So, ayun, yun ang ginagamit natin ngayon na laptop, yung Apple MacBook Pro M1 2021 edition. Ayun, sagot ka na. Next question, ano ang ginagamit mo pang vlog, CP or camera? Okay. So, nung nag-start ako mag-vlog, ang ginagamit kong pang video is yung Samsung Galaxy S8 Plus ko. So, wala pa kasi tayong action camera or pang vlog na camera. So, yun yung gamit natin. And then, fast forward, my sister gifted me an action camera, yung SJCam C300 na camera. Ayun. So, binigyan niya ako ng pang-vlog. Then, as a gift, ayun, para gamitin ko siya sa everyday videos ko kung lalabas kami. Ayan, meron akong pang-vlog. So, ayun, pasok ko na rin, maganda ba ang SJCam C300 camera? Yes, maganda po siya. Sumushoot po siya ng 4K 30 FPS. Sa kasalukuyan, ito yung gamit natin ngayon na pang video. Itong SJCam C300 na merong extended battery, yung mahaba, na kayang mag-lapse ng 2 to 3 hours kasi yung extended battery niya is 2,800 mAh.
M-A-H-H. Sorry. Ayun, bubulol pa ako. So ayun, gamit natin tapos 4K 30 tayo, naka 4K tapos 30 FPS yung gamit natin today. Yan, ito tong mismong pang video na to. So ayun, next question, anong app tools ang gamit mong pang-edit? Okay, so meron lang akong tatlong application tools na ginagamit kong pang-edit. CapCut Pro, Canva Pro, at saka DaVinci Resolve. Ayun. So, pero most of the time, most of my video, ang ginagamit ko is yung CapCut Pro. So, ginagamit ko siya, meron ako rito sa mobile na CapCut para sa on-the-go editing ko. Tapos, meron ako sa laptop ko, yung CapCut din na desktop edition. So, yun. So mas maraming tools ang pwede mo magamit kapag naka-CapCut ka. Unlike yung CapCut na app dito sa mobile na mada-download mo sa Google Play or sa App Store yun. So napaka-limit lang yung mga tools doon. Unlike sa laptop or sa desktop, kung ano man yung gamit mong pang-edit. So lahat yun naka-open. As long as ang gamit mo is yung Pro Edition. So, Canva Pro, ginagamit ko lang siya kapag gagawa ko ng thumbnail. So, bihirang-bihira ko siyang gamitin pang editing ng video kasi hindi ko pa siya ganun kabisado. Yun lang yung ginagawa ko doon. Mag-create ng thumbnail, tapos ayusin, maglagay ng caption, maglagay ng heading, subheading, tapos mag-adjust ng color ng picture. And then, ayun na. So, isa-save ko siya, then yun yung magiging, tapos ilalagay ko siya sa YouTube ko, yung thumbnail na nagawa ko doon yung pictures. And then, ayun na. And then lastly, yung DaVinci Resolve. Once or twice ko lang siyang ginamit yung DaVinci Resolve kasi hindi ko pa siya ganun masyadong familiar. Sa ngayon, inaaral ko siya. So, nanood ako ng video sa YouTube kung paano siya gamitin. Kasi nga, medyo siya, tawag doon, hindi siya ganun kahirap, hindi siya ganun kadali. So, nasa in-between siya. Kaya, inaaral ko pa siya ngayon. So, most of the time, most of my vlog, most of my video, ang gamit ko is yung CapCut Pro na pang-edit ng mga video ko. So, ayun guys. Fourth question, mahirap ba maging isang content creator? Yun. So, mahirap ba maging isang content creator? Yes, mahirap. So, share ko lang, bago ako nag-start mag-vlog or mag-video, pinag-isipan ko muna mabuti. So, ayun, kasi hindi ko alam kung ano magiging niche ko or niche or what, kung ano magiging content ko. Kasi nga sa dinami-dami ng content sa buong mundo ng mga nag-YouTube. So, naisip ko, bakit hindi lifestyle at saka travel? So, yung lifestyle, meaning to say, everyday vlog yun na maglalakad ka sa community nyo or pupunta ka sa isang lugar, ipapakita mo, i-showcase mo yung lugar na yun. Ayun. And then for travel, hindi naman tayo ganun lagi nagta-travel kapag yung parents ko is nagyaya lang pumunta sa ganitong place. For example, Tagaytay or somewhere in North, Bulacan, ayan, etc. Tapos ayun lang, doon lang tayo nakakapag travel. Pero most of the time, most of my videos, dito lang sa community namin. Kasi nga, since lifestyle yung content natin, so sino-showcase ko kung ano yung mga makikita nyo dito sa may area sa may city namin, and then sa other cities, kung makakapunta tayo, ayun, pinapakita ko lang. Kaya kung makikita nyo sa mga vlog ko, sa mga uploaded videos ko rito sa YouTube, is paikot-ikot lang dito sa community natin. Kasi ganun lang yung pwede natin i-content. Number 5 question. Kailan ka nag-start mag-YouTube? Okay. So, nag-start ako mag-YouTube back in 2023. So, January ng 2023. So, it has been 2 years now na meron akong YouTube. Pero yung channel ko sa YouTube is ginawa ko back in 2013 pa. So, sobrang tagal na guys. So, 2013 pa ako may YouTube channel. Hindi ko lang siya maasikaso. Actually, ginawa ko lang siya. So, pang collection lang ng mga videos ko dati. Nagbabike or
nag-jogging, nag-exercise, naglalakad kung saan, like BGC. Yun, collection lang siya talaga. So wala akong plan mag-YouTube. And then 2019, so nag-upload ako ng first video ko dito sa YouTube. So ayun na, doon na yung nag-start yung YouTube ko. And then after noon, 2023, inayos ko na yung channel ko. Fast forward, inayos ko na yung channel ko. Tapos nag-start na ako mag-vlog, mag-isip ng content, and then mag-shoot ng video. Tapos tuloy-tuloy na up until now, 2026. So yun guys. Next, number 6 question. Nasubukan mo na ba mag-vlog or mag-video ng 4K up? Yes! Nasubukan ko na. Sa ngayon, itong video na to, naka 4K 30 to. So, itong SJ Cam C300, naka 4K 30 siya. So, dati hindi tayo nagvi-video or nag-shoot ng 4K kasi itong cellphone na to, itong Samsung Galaxy Note 9, hindi siya capable mag-shoot ng 4K hanggang 1080p lang siya. Which is meron naman siyang 4K kaso kapag ginamit mo yung 4K niya at nag-edit ka, naghahang, umiinit, naghahang. So, tapos sobrang tagal mag-upload. Kaya ang ginagawa ko lang yung mga past videos ko back then is naka 1080p lang. Pero nung nagkaroon tayo ng nabiyayaan tayo ng laptop, nakapag-purchase tayo ng laptop, doon na tayo nag-start mag-shoot ng 4K. So, sinubukan natin mag-shoot ng 4K na 4K 30. Ang bilis. So, ang bilis niya mag-edit. Ang ganda ng resolution. Napaka-smooth ng video. Tapos, ang bilis din rin niya mag-upload sa YouTube. So, ayun. Last question, guys. So, 7 lang to. Any suggestion or tips paano mag-YouTube? Okay, so suggestion or tips bago ka mag-YouTube, pag-isipan mo muna. So, hindi mo kailangan mag-start ng magandang gadgets or bumili ng mamahaling action camera like DJI or GoPro, ayan. So, kailangan mo lang is isang simpleng cellphone regardless kung anong resolution niya, kung 720p ba or 1080p or 4K or 8K, ayan. So, as long as nakakapag-shoot ka ng video, okay na yun. And then, ngayon, sana mabiyayaan tayo ngayong taon or makabili tayo ng mas magandang camera dito sa SJ Cam. Pero, nagtitingin-tingin na tayo sa mga mall kaso mahal pa talaga siya. Like, ang plano kasi yung DJI kaso medyo pricey pa siya, hindi pa natin kaya. Marami pa tayong kailangang unahing mga bagay bago doon. Working pa naman tong SJ Cam C300 ko. Meron na siyang tawag doon, goma sa battery niya. So nakagoma na yung battery niya kasi nag-open na yung extended battery niya. Nag-open siya. So kailangan natin lagyan ng goma na para mag-pitch siya ulit. So yun nga. So plan natin makabili. So hopefully makabili tayo ng DJI o na camera. Mas maganda-ganda para yung resolution niya maganda. Ayun. So wala na 7 tanong lang to guys. So sana nasagot ko yung mga tanong nyo. So ito lang yung mga tanong na nakita ko sa mga past videos ko. So, pinulit ko lang para isang sagutan na lang. So, hanggang sa susunod na video, guys, ang dami ko pang i-edit, tambak na nasa laptop, nasa external drive ko yung iba. So, isa-isahin ko na siya para may upload na tayo. Hanggang sa susunod, guys. Peace out.